Palakpakan ulit natin ang Panginoon. Napakabuti niya sapagkat dinala niya ulit tayo dito sa ating bahay Palambahan. Salamat kapatid na Praise Big at saka Praise and Worship Team for a very lively, very heartwarming, very a wordful worship para sa ating Panginoon. So, magandang hapon po. At may mga first-timers po ba? Hindi first-timers ka, Lord, okay lang. Yung first-timers na umatid po dito, meron po ba? Yan. Huwag po kayo mahiya, hindi po kayo patatayuin. Yan. Yan. Meron po na. Welcome to Rise of Church. Salamat po sa Panginoon sa pagkadila niya kayo dito ng safe and sound. And now, ay ma-bless po kayo ng ating Panginoon ngayong araw na ito. At sino pa ba mga first-timers? Wala na. Meron din dito yung aking pamangkin, magiging pamangkin din. So, welcome to Rise of Church. Rise of Church is a full gospel ministry, no? So, ang tinataas lang po namin dito ay mga katuruan ni Jesus. So, yun. Simulan na natin sa pag-alaala ng ano ba yun? All Saints Day, tsaka All Souls Day. Sino mga nag-celebrate? Mga naki-Halloween. Alam ko sa inyo, mga friends ko kayo sa Facebook. Yan. Okay lang naman, inaalala natin yung kamatayan ng ating mga loved ones. Okay lang yan. Kami, we aside from, we remember yung aming dad, yung aking dad, no, kaming pamilya ay nag-spend sa, akala nila Okada. Sa tabi lang po kami ng Okada, mahal po sa Okada. No? Doon lang po kami sa Golden Seagulls Hotel, bagong hotel. Praise God kasi dapat 2 nights lang kami, naging 3 nights. No? Dumating kasi ang aking milyonaryong anak. Kaya nakakahiya naman na madaliin siya, di ba? So kailangan may nag-extend din kami. No? So we had fellowship and bonding to yun nga, to celebrate na rin, no? Yung aming family. So okay lang naman yun to pay tributes and honor people, no? Pero mas maganda sana if we pay tribute and honor people habang buhay pa sila. Kaya yung aming pastor dati, sinasabi niya, mas magandang bibigay ng tribute pag buhay pa yung tao, hindi pagpatay na, 'di ba? Kasi hindi niya na hindi niya na ma-appreciate kung ano man yung tribute na ibibigay niyo sa kanya. No? So habang buhay pa tayo, yung mga magulang niyo, i-honor niyo na, i-treat niyo sa abroad. Yan, ang aking nanay, i-treat ko yan sa Hong Kong. Wow naman, excited yan. Matatakan yung kanyang napakalinis na passport. Sabi niya, anak, tatakan mo naman to. Tatak lang pala. Okay na, pirmahan ko yan. So, habang buhay pa, no? So, hindi tayo nakikiayon. Sino mga may mga nagpunta ng puntod. Okay lang naman po yan. Okay lang yan. Maalalahanin natin, no? Kasi somehow, meron pa tayong remnants ng ating nasa gawi pa tayo ng mga Roman Catholic beliefs natin, no? So, pupunta tayo doon, nagsisindi tayo. Yung iba, anong ginagawa? Naglalagay ng kandila sa harap ng bahay, sa gate. Hindi ko alam kung para saan yun, no? para alalahanin, no? Okay lang naman po yan. No, wag lang naman tapusan na talaga yung makiayon tayo sa mga Halloween celebration, no? We Christians, we don't do that, no? Nire-rationalize nila, binibigyan ng iba't ibang mga dahilan pa, pero Halloween, tingnan nyo naman, ipapasuot mo sa bata, mukha siyang bangkay. 'Di ba? Mukhang witch, mukhang demonyo. 'Di ba? We neglect the devil. Pero dahil cute yung bata, ano ginagawa natin? 'Di ba? Pinapayagan na, natutuwa pa tayo. No? Kasi cute. No. Pero we don't do that. Tayong mga Kristiyano. No? Kasi itong si Lucifer, akala nyo, yan si Satanas. Ginagawa na niya ng lahat para tayo ay mabulid, mapunta sa kanya. Alam niyo yung series na Lucifer? Oh, adorable si Lucifer doon. Nanonood ba kayo? Sino nanonood doon? Nanonood nun? Lucifer, anak, Gail, alam ko nanonood ka niyan. Lucifer. Alam niyan? Si Satanas doon, ginawang adorable. Dear Santa. Si Paulo Contis. Di ba? Yung bata, nagkamali ng sulat. Ang dapat na original title po nun ay Dear Satan.
Pinalatan nila Dear Santa. Nagkamali siya ng sulat eh. Imbis na pupunta kay Santa, kay Satan, namali siya ng spelling. Kay Satan napunta. So si Satan ngayon nagpunta sa kanya. Ngayon, adorable si Satan doon. Ganun ang ginagawa ng mundo ngayon. Yung mga horror costumes, ginagawang cute. Di ba yung bata, pupunta trick or treat, may dalang, yung ulo na isa, yung ulo nasa harap, trick or treat. Hindi tayo makikiayon sa mga ganon. No? Kaya nga, sabi sa 2 Corinthians, wala yan dyan kapatid, 11:14, and no wonder, for Satan himself masquerades as an angel of light. Mismong si Satanas, nagmamaskara na para maging part na siya ng angel of light. Maakala natin, nandun na tayo, kasama na niya ang Diyos. No po. The devil, or Lucifer, or Satan, or Beelzebub, iisa lang po yan. It refers to the devil. Yung kalaban po ng Diyos. Kalaban din po natin. So, hindi tayo nakikiayon sa mga ganyan. And did you know that you are disobeying God by taking part in Halloween celebration? Sabi sa Ephesians 5:11, wala din yan diyang kapatid. Do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but rather expose them. O, participate tayo sa mga gawa ng kadiliman. So we are disobeying. Kaya ang topic natin ngayon kapatid ay, ayan na, 5 ways to disobey God. Diba? Lately ba naisip niya, natanong niyo sa sarili niyo, nadidisobey ko na ba ang Diyos? Diba? May mga kautusan, commandments ba ang Diyos na nabibreak ko na yung rules? No? Hindi na ako sumusunod sa mga sinasabi ng Diyos sa akin, mga nababasa ko sa Biblia. No? Have I been, kapatid, ano na yan? Have I been disobeying God? And then, have I been disobeying God knowingly? Knowingly, ibig sabihin, alam mo na dinidisobey mo ang God, ang Diyos. Disobedience. And have I been disobeying God unknowingly? Unknowingly, meaning hindi mo alam na may disobedience na pala nagaganap. No? Sa iyo at sa Diyos. No? Tandaan po natin, disobedience is different from sinning. Magkaiba po yan. Akala mo kasi pag nag-disobey ka na, nagsisin ka na. No? Paano nagkakaiba yan? Sa pamamaraan. No? At tulad na pag inutusan ka ng nanay mo, anak, magugas ka ng plato, magtapon ka ng basura, hindi mo ginawa, you disobeyed. Pero hindi ka naman nagkasala. Di ba? Ganun din po yun sa Diyos. May mga pagkakataong we disobey, but we don't sin. So magkaiba po yan, ha? Malinaw? When you disobey, hindi po ibig sabihin, nagsisin na po tayo. No? So, since the beginning of time, God has always required a man to accept and explicitly obey. Oy, salamat sa Diyos. Kasi wala sa isip ko na ako magpe-preach ngayon. No? So, samahan ako ng Diyos siguro. Kaya mag-pray muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw nito. Salamat sa pagbibigay mo ng opportunity for me to expose your message for today, Lord God. Maraming salamat sa pagkakataong kami makikinig ng iyong salita. Patnubayan mo po ako, ikaw po magsalita ngayong araw na ito. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen. Tapos nag-message si Maylene, see you. Pag ganun kasing message ni Maylene, ako magme-message. Nawala sa isip ko. So, I did this just 3 or 4 nights ago. Anyway, since the beginning of time, sabi sa Deuteronomy 5:32-33, so be careful to do what the Lord your God has commanded you. Do not turn aside to the right or to the left. Walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you possess. So even since the beginning of time, sa Deuteronomy pa lang, ang Panginoon nag-i-issue na ng mga commandments niya. No? Walk in obedience, sabi dito, so that you may live and prosper. So even Jesus obeys the Father. Mismo ang ating Panginoon. Sabi sa Hebrews 5:8-9, although He was a son, He learned obedience through what He suffered.
and being made perfect, He became the source of eternal salvation to all who obeyed Him. So, ang gagawin natin ngayon, kasi do this, do that, no? Puro ganun tayo. Sometimes my preaching teaches how to ganyan. Ngayon, ang topic natin, medyo negative, no? Kasi 5 ways to disobey God. So, 5 pagkakataon na i-disobey ko, hindi ka susunod sa Panginoon. Reverse psychology gagawin natin ngayon, no? We will discuss the negatives. Kasi hindi tayo mapasunod ng positive. No? How to obey God? Hindi kayo mapasunod eh. Babalik rin natin ngayon. 5 ways to disobey God. Para alam mo na, hindi mo nagagawin yun, yung mga bagay na yun. Kasi sa TikTok nga ngayon eh, no? Sa TikTok, pag maghanap ka na, how to die early. Yan. Type mo lang, how to die early sa TikTok, may lalabas. How to destroy your kidney. May lalabas din po yan. Huwag kang matulog ng sapat. Huwag kang uminom ng tubig ng sapat. O, huwag mong gamutin ng diabetes mo. Sisirain mo kidney mo. Ganun ang sasabihin doon. So ngayon, ang topic nga natin ay negative. 5 ways to disobey God. Unang-una, alam nyo, disobedience. Disobedience is a big topic, no? Is a important focal topic sa Bible. Lalong-lalo na nung Old Testament, olden times. Nung panahon pa nila Abraham. Tandaan nyo si Abraham, di ba? Abraham was the masasabi nating classic, great example of obedience. Ialay mo ang anak mo. Anong ginawa niya? Inalay niya. Si Isaac. Di ba? Nang walang tanong sa Panginoon. Ganun niya kamahal ang Panginoon. Kaya si Abraham, ano sabi niya kay Abraham? Gagawin kitang tatay ng mga tatay. Grandfathers and fathers ng fathers. Kaya ang tawag kay Abraham? Father of all nations. Di ba? So, dapat natin pag-usapan yan. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin negative. 5 ways that you would disobey God. Unang-una, by doing what is forgiven. Sabi dito sa Genesis 2:16, 17. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Yan yung sabi niya kay Adam. Adam and Eve, in eating the forbidden fruit, violated the will of God. We refer to this kind of sin as a sin of commission. No? Nag-commit sila ng act na talagang specifically God had prohibited. Huwag mong kainin yan. And yet, kinain mo. No? Sino pa? Classic example nitong forbidden. Doing the forbidden. Lot's wife. Asawa ni Lot. Diba? Ano sabi ng Diyos kay Lot? Lot, susunugin ko yan Sodom and Gomorrah with fire. Diba? Walang titingin sa inyo. Lumingon. Lilingon. Walang lilingon sa inyo. Lumingon yung asawa ni Lot. Patay. Diba? Those are the classic. Tayo ngayon, ano mo? Kung ano pa yung mga pinagbabawal, ayun pa talagang gagawin natin. Thou shall not commit adultery. Di ba? Pero yan, topic sa mga movies, telenovela, mga Korean novela, agawan ng agawan. Hindi na lupa, asawa. Di ba? Si Bet, kinabet yung si Bet. Di ba? Ganun ang mga title. Talagang pinapanood pa natin yan. Tuwan-tuwa tayo pag mayroong yung nang-agaw sinabunutan. Di ba? Tuwan-tuwa tayo nun eh. Ano sasabi natin? Ngayon mga Gen Z ba kayo? Gen Y, Gen Z, kahit anong Gen, the serve. Tuwan-tuwa pa tayo ng ganun. Nakakapanood tayo ng mga sinasabunutan. Yan, tumataas ang ratings. Pero yan ang title ng mga pinapanood natin ngayon. I don't know if to give warnings to people, pero I don't think that's giving warning to people. Para nagkaka-idea pa sila eh.
Di ba? Pwede ko palang gawin yun. Yung mga lalaki ngayon, pwede ko palang gawin yun. Uy, may mga babae ding nangangalon niya. Hindi lang lalaki ha. Uy, pwede ko palang gawin yun. Di ba? Kasi nung unang panahon, hindi ko panahon ha, nung una yun. Nung mga elders natin dito. Okay lang yan. Ay, parang hindi okay yan. Na ang babae mangalon niya. Ngayon po, topic na rin sa mga movies yan. Babae nangangalon niya. Dinadala pa sa kay Tulfo. Di ba? Oh, tumataas ang rating, tuwan-tuwa tayo. Anong nangyari? Ha? Ayun, yung pangalawang commandment na didisobey natin. Thou shall not bear false witness against thy neighbors. Di ba? Huwag ka magsasalita ng hindi katotohanan sa iyong kapwa at kapitbahay. Binigyan pa natin ng pangalan yan. Ang tawag sa kanila? Marites. Di ba? Para madaling tandaan, ang mga Pinoy, binigyan nila ng tawag. Marites ang itatawag natin dyan. Kasi maganda pakinggan yung Marites eh. Yung Marites na pangalan, sorry ka na lang kung Marites pangalan mo ngayon. Di ba? Kasi nakakatawa pakinggan ngayon yung word na pangalang Marites eh. Kaya yung Marites ngayon, nagpapapalit na. Ayaw na nila matawag na Marites. Di ba? So, it is forbidden. If it's forbidden, don't do it. Ano ba mga forbidden na ginagawa natin? Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Idolatry. No? The Roman Catholics are, bibigyan nila ng ano yan eh, ng rationalization. Hindi, para maalala lang naman namin. Galit na galit ang Panginoon dyan. In fact, if you would read the Old Testament, in Deuteronomy, pinabasag niya lahat. Pinabasag lahat ng mga santo-santuan, Diyos-Diyosan. Bakit hindi na po natin makikita ang Panginoon? Sa pagbabalik na lang ng ating Panginoong Hesus, makikita ang Panginoon. And even after you die, hindi mo pa may makikita ang Panginoon. If you would read the Revelations, yung sinasabi nila, makikita na kayo ni God doon. No. If you would read the Revelations, doon, pag tinawag ang ating Panginoon, ang mga namatay na, saka palang tatawagin doon sa langit. Read the Revelation, sa dyan ang katotohanan. Hindi pag namatay na, diretso na, makikita niya sa San Pedro, makikita niya nandos. Hindi! In the book of Revelations, makikita mo lang ang Diyos pagka hinaong ka na. No? At sa pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Doon ka pa lang, huhusgahan. Kaya excited tayo dyan sa paghuhusga ng Panginoon. Sino excited sa Judgment Day? Wala. Pag alam mo kung saan ka pupunta, excited ka. Amen? Pag alam mo where you will be after this life, you will be happy and be excited to meet our Lord and meet the Judgment Day. Amen? Excited ka dapat. Si Paul nga excited eh. I am excited to meet the Lord. However, I cannot leave you here. Kasi ayaw pa kayong matututunan sa akin. No? To die is gain. But to live is Christ, sabi niya. To die is gain. Kasi makikita ko ng Panginoon. Pero I still have to live. Because I still have to help the Lord. Maipakalat ang salita niya. Amen? Pangalawa, mabilis lang tayo ngayon. Pangalawa, by refusing to do what God has commanded. Sabi sa James 4:17, if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Alam mo na yung gagawin mo. Tandaan nyo, ang kausap ni James dito ay mga Kristiyano na. No? Kasi kung sasabihin niya to sa mga non-Christians, hindi pa nga alam ng mga non-Christians eh. Pero kung ikaw, nakilala mo na ang Panginoon, alam mo na ang mga kautusan niya, nakapagbasa ka ng Biblia, sa pag-attend mo dito, kailangan pala ganito, kailangan pala akong nagpe-pray, kailangan pala akong nag-worship sa Panginoon, kailangan pala ako nasa ministry, kailangan pala
nakikisama ako sa mga kasama ko sa church, ganon. Kailangan pala akong nagtatights. Di ba? And you don't do it, it is sin for us. Kasalanan. Kasalanang malala. Tandaan nyo, si Jonah. Ano sabi kay Jonah? Pumunta ka doon sa Tarshish. Ay, sa Ninive. Pumunta ka doon sa Ninive. At marami ng mga makasalanan doon. Tulungan mo sila. Saan siya nagpunta? Tarshish. Tarshish is in Lebanon. Tingnan niyo yung mapa. And Ninive is in Iraq. Mosul, Iraq. Malayo. So, kailangan talagang dumaan sa dagat. Sabi sa 1 John 2:3-6, now, by this we know that we know Him, if we keep His commandments. He who says, I know Him, and does not keep His commandments, is a liar. And the truth is not in him, but whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in him. He who says he abides in him, ought himself also to walk just as he walked. Anong sabi, no? Kung alam mo ang mga kautusan, and yet you don't do it, you don't keep it, you are a liar. Sinungaling ka. Di ba? Pinutusan ka ng magulang mo Ganto. And then you don't keep it. And yet sinabi mo, sinunod ko naman you're a liar. Di ba? If you want to abide by Christ, you should abide in everything. Sabi sa Ten Commandments, remember the Sabbath and keep it holy. Yun na lang remember the Sabbath and keep it holy, pero hindi naman natin ginagawa to. Sabi sa 1 Timothy 2:9 and 10, in like manner also that the women adorn themselves in modest apparel with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but which is proper for women professing godliness with God's works. Alam mo, rather than obeying this command, we conform to the standards of styles of this world. Manood ka ng TikTok. Naku po, halos wala na pong takip. Di ba? And may na-interview once. Hindi ko nakalimutan ang pangalan niya. Basta sa Viva Max Star. Babae. Kaya daw niya ginagawa yun kasi nakakatulong naman daw siya sa magulang niya. Since nakakatulong siya, okay naman daw yun. Okay lang magubad. Nakakatulong naman ako sa magulang ko natutuwa naman ang magulang ko Diba? Nira-rationalize natin. Tayo mga tao nandito sa mundo, lahat nira-rationalize natin. Kasi nasa comfort zone na tayo, okay na to Di ba? You gained a lot of followers on TikTok. Anong ginagawa mo? Nagmumukbang ka, di ba? At dahil sa pagmumukbang mo, sige, ang dami mo kinikita. And yet, sinisira mo katawan mo. And yet, that's gluttony. That is a sin. Okay pa nga minsan mag-disobey ka na lang Huwag ka na lang magkasala. Gluttony is a sin. Amen? Amen. So, ang pagbumukbang ay isa pong kasalanan. Diba? Pag hindi na kaya, tama na. When we refuse to obey God's commands, we become stubborn and rebellious people. Disobedience is rebellion. Disobedience is rebellion. Subukan mo wag sundin ang magulang mo. Lalo na yung time namin talaga, yung tatay ko, diba? Umuwing lasing Naalala ko yun, very vivid pa sa akin. Umuwing lasing. Tulog na kami lahat, pinagkakagat ako. Ganun yung tatay ko dati. Hinahampas ako masakit talaga hampas, kagat, hampas. Nak! Ibili mo ako ng sigarilyo. Alam mo sinabi ko? Galing ka na sa labas, bakit hindi ka pa bumili?
Bakit? Wala na akong naalala. Nawala ng mana. Ayun, ang ginawa sa akin. Gulpi di gulat. Alam niyo yung yung itataob ka, yung ulo mo, hawak-hawak yung, just ginawa akong maso. Ginawa sa akin yun. Dahil lang dun Kaya kayo mapapalad kayo mga kabataan ngayon, hindi nyo naranasan yung mga ganyan. Pero yung mga tatay, nung unang panahon, alaham ni Kuya Vic, Bro Vic yan. Mas brutal. Mas violent. Hindi, totoo po. Yung mga tatay dati, lalo sa probinsya, pagka hindi ka umuwi ng ganitong oras, alas 5, dapat nandito ka na sa bahay, alas 8, dapat tulog ka na. Pag nag-5:01 ka, yari ka. Ganun po. Walang dati. Lalo pag inabot ka ng dilim. No? And disobedience is rebellion. Ganun din po sa ating Panginoon. No? Huwag ka sumunod, that's rebellion. Nagre-rebelde ka sa Panginoon. Amen ba? Amen. So pag may inuutos, gawin natin. We turn our backs upon God, regardless of all the claims to the contrary. Our profession of fellowship with God becomes a lie. Kasinungalingan lahat. We are lying. We disobey. The Great Commission, ano sabi? Go therefore and make disciples of all nations. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. For surely I will be with you till the very end of age. Yan ang utos ng Panginoon. Iyan ang ginagawa natin dito. Wala naman tayong ginagawa para sa mag-disciple. Di ba? Matinding utos ng Panginoon niya, mag-disciple ka. Once na-disciple ka, at minahal mo ang Panginoon, nagsilbi ka sa Kanya, pinagsilbihan mo siya, it's about time, i-share mo naman, huwag ka maging, yung gatekeeping ba tawag doon? Gatekeeping. Pag nakakita ka ng magandang lugar, hindi mo siya share sa iba kasi ayaw mong dumami yung tao doon. Yung mga tourist spots, ay hindi mo i-share yan kasi ayaw mong dumami. Gatekeeping ba tawag doon? Gatekeeping. Huwag ka mag-gatekeep ng salvation mo, kapatid. Huwag ka maging madamot. Di ba? Sabi nga dito, the Great Commission. Pinakamatinding utos sa atin ng Panginoon, yet we don't do it. As Christian, anong ginagawa natin? Mismong yung faith natin, nahihirapan tayo isalba yung faith natin. Pag alam ko na yung mga Biblia na yan, kung alam ko na kung nasaan yung Matthew, Mark, Luke, John, Acts, hanap ka ng hanap sa dulo na, asan pa Genesis? Nasisimula yung kapatid. Bakit? Di ba? Baka di natin alam yun. Kahit yun man lang sana. Di ba? Ang daming katotohanan about Jesus Christ. And yet some people, anong ginagawa? May kachat nga ako sa GC. Alam mo yung atheism na yan, kalokohan na yan. Napaka biggest lie. Ikaw ba papayag ka sa, may Big Bang na tinatawag nila, Big Bang Theory? Lahat tayo nabuo lang daw sa isang putok, isang pagsabog. Papayag ka ba pagkatao mo, nabuo ka lang sa isang pagsabog? Yan man siguro. No? There must be a creator. There must be a creator in this world, of this world. May naglikha nito. And that is a given fact. Di ba? Tapos kung naniniwala ka na may creator, sasabihin mo walang Diyos, ay sasabihin mong hindi totoo si Jesus. Yung mismong mga iba't ibang religion nga, naniniwala kay Jesus, di ba? Ngayon, pag napaniwala mo na kay Jesus, dapat maniniwala na sa Bible. Kaya nga ang pinaka-safe dito, if you want to evangelize, tanungin nyo agad, naniniwala ka ba sa Bible? Pag sinabing oo, ayun, ano yung shortcut na yun? Pag naniniwala siya sa Bible, lahat na nasa Biblia ay tungkol kay Jesus. From Genesis to Revelation. Di ba? Mapakadali na pag naniniwala na sa Bible. Pero pag hindi naniniwala, hindi ako naniniwala dyan eh. Just a piece of literature.
Mahirap yon. Pero pag ininiwala na, napakadali na. Share mo na agad ang salita ng Diyos. No? When we were in Abu Dhabi, sinabihan kami, wala akong kalamalam sa Bible. Sinabihan kami, 5 months from now, kailangan may hawak ka ng Bible study dyan sa lugar na yan. Nagulat ako eh. Pero kung pipilitin mo sarili mo, magdadasal ka sa Panginoon, Panginoon, turuan mo ako how to disciple people. Hindi naman kailangan memorize mo to eh. Along the way, matututunan mo naman yan eh. It is your heart to disciple. Oh. Unahin mo, lowest hanging fruit. Alam niyo po yung lowest hanging fruit, yung pinakamadaling mapitas. Kapitbahay, kaibigan na naniniwala sa iyo, yung nabobola mo. Diba? Sharean mo agad yung salita ng Diyos. Sino man yan. Ako, tuwan-tuwa ako, kaya nire-record ko na yung aking ngayon, kasi meron na akong taga-subaybay. Andun, yung dalawa, doon sa Canada. Kailangan lahat daw ng ko, send ko sa kanila. Diba? That's discipleship. Hindi ko naman sila inutusan manood ng ko. Nagulat ako, pinost nila, nanonood sila. Yung mga preaching. So, meron nga pala, pinapost ko yan online sa YouTube channel. Meron akong 5 followers doon. Sundan nyo na lang, ha? Sundan nyo na lang. Sige, natawa ako doon sa 5 followers eh. Okay. Nagigets ba natin? 5 ways to disobey God. Gawin mo yung mga forbidden, mga ayaw talaga ng Diyos na gawin, gagawin mo talaga. Ayan. By refusing to do what I commanded. Yung mga inutos niya, wag mong gawin. Like the Great Commission, wag kang mag-share ng salita ng Diyos. Lagi ko nga, di ba, sinasabi, yun ang pinakamatinding utos ng Diyos, and yet yun ang hindi natin ginagawa. Doon tayo mag-focus. No? Sa Great Commission. Matthew 28:19-20. Doon tayo mag-focus. Andun ang susi. Kung gusto nyo malaman ang susi para malayo ka sa kasalanan, mapalapit ka sa Diyos, do the Great Commission. Hindi ka na magkakamali dyan. Kasi along the way, marami ka na matututunan eh. Pwede share ka ng salita, mare-reject ka eh. Di ba? Sometimes you will get rejected. Sometimes i-ignore ka. Sometimes, pinag-aralan natin nakaraan, pagtatawanan ka. Kasi in this modern age, lahat nasa TikTok na nga. Tanungin mo si Kaki, tinanggalan ko ng TikTok. Kasi natakot na sa TikTok. Ay, tinanggal ko ng TikTok. Huwag ka na mag-TikTok. Tama naman, wala ka talagang TikTok. Pangatlo, by adding or subtracting to the Word of God. Ito, malaking kasalanan to. Sabi sa Deuteronomy 4:2, do not add to what I command you, and do not subtract from it, but keep the commands of the Lord your God that I gave you. God's Word is as it is. As it is yan. We can change God's message and i-apply natin sa buhay natin ngayon. No? May nagsasabi sa atin, alam mo, nung nagbasa ako ng Bible, yung certain verse na yon, nagbasa ako ngayon. Ito ang meaning. Nung kinabukasan, iba na naman ang meaning. Pangatlo, iba na naman ang meaning. Mga kapatid, hindi po nagbabago ang mensahe ng salita ng Diyos. Wala pong ganon. At huwag nating hanapan ng malalim na definisyon, message ang... If that's the message, that's the message. Huwag na nating hanapan pa ng Kasi, hindi kapatid, nabasa ko na kasi ng 5 beses yung libro na yan. Sawan-sawa na ako dyan sa Book of John na yan. 10 ikot na ako dyan. Gusto ko pag isang ikot ko na naman, iba na naman ang mababasa ko message. Oh, kapatid, if those are commandments, those are commandments. And the letters of Paul, the letters of Paul, mga sulat lang po yun, na nagbibigay ng instructions. Huwag niyong bigyan ng kahit anong meaning. Katulad na sa John 14:13-14, sabi dito, whatever you ask in my name, this I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask me anything in my name, I will do it. No? Kung lagi natin ginagamit itong, if you ask, whatever you ask in my name, I will do it.
Sabi kasi ng Panginoon, sa salita niya, whatever you ask for in my name, I will do it. Lagi natin sinishare yan, no? Pagbibigyan tayo ng Panginoon. Pero that's not the real meaning of the verse. No? This popular piece of scriptures, and easily mistaken as a verse, that promises to deliver all of the dreams and wishes to anyone who believes in Jesus. But if you will read the entire chapter, Jesus is talking about the mutuality of Him and God. Na si Jesus at ang Diyos ay iisa. Na kung pagbibigyan ng Diyos ang panalangin mo, pagbibigyan din naman niya. Yun lang po ang ibig sabihin nun. Hindi po yun power and blessings, no? Kaya ito, pahilig kinukot ng mga prosperity gospel, prosperity churches. No? Huwag na tayo mabanggit dito. Mga churches na laging ang bukang bibig pagpapalain kayo. No? Sige, baliktarin nyo yung yung payong nyo. Sasaluin nyo ang mga pagpapala galing langit. Lalakasan ng boses, tapos magaganon ng mga tao. Tamad ka paano masasalo ang ng langit? Tamad ka? Di ba? Wala ka nga ng trabaho. Paano? Ay, magic. Pag bililigtad mo, bibigyan na sa lahat ng pagpapaala. Galit ang Diyos sa tamad. Di ba? Di ba? Hindi po tayo ganun dito. Sa Rise of Church, we don't teach prosperity. In fact, kung naka-attend kayo ng mga last preaching, ano mga tinuro ko? Puro negative. The cost of following Jesus, maghihirap ka, kapatid. Katulad ng ating Panginoon. Diba? Minsan nagsishare ng gospel ang mga apostles niya, alagad niya. Walang suot na tsinelas. Anong sabi ng ating Panginoon? No? Huwag kang magdala ng marami. Yang pangyapak mo lang. And then we proclaim the gospel of Christ. To be in a relationship with Jesus is not to prosper, kapatid. No, hindi po para yumaman. No. Hindi rin po para mahirapan. Kundi para sumunod lang sa kagustuhan niya. Just to obey. Just to worship. Kung bibigyan ka ng bonus ng Panginoon, katulad ng isang big bike na 400cc, na biglaan, na wala ka namang kaplano-plano. Diba? Praise the Lord. Salamat po, Panginoon. Kasi I don't deserve this. Di ba? Tamad ako. Suwail akong anak. Suwail akong ganyan. Hindi, binigyan mo ako ng ganito. Pero hindi ko sinasabi huwag kayong humingi sa Panginoon, ha? Okay lang naman mag-demand sa Panginoon. Katulad ko, demanding nga ako. Dahil ko sinasabi, demanding ako. And that's the reason why dapat maingat talaga tayo. Now, if you have time, mag-study kayo ng hermeneutics. No? Napakagandang topic yan about how to interpret the Bible. Kasi, sabi nila, hindi mo na pwedeng i-apply yan sa buhay natin ngayon kasi noong unang panahon pa yan. There are limitations and boundaries, pero pwede rin naman po. No? Katulad ng, kailangan lagi nakabelo ang mga babae. No, nakalagay sa Bible yan. Pero ngayon, magbelo ka dito, napakainit ng Pilipinas di ba? So, yun. Hindi po natin pwedeng bawasan or dagdagan ang salita ng Diyos. Marami pa. Philippians 4:13, ako po. Laging yan. Lagi nagagamit sa hindi dapat paggamitan. Ano ba yung Philippians 4:13? Ano yan? I can do all things through Christ who strengthens me. Ginagamit ng mga athletes, di ba? Papatatupan nila dito yan. Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthens me. Para bang may superpower. Pag binasa mo yon, tsaka may superpower na bibigay sa yung Diyos. Naku po, hindi po yun ang meaning nun. No? Ang meaning po nung pagtsatsaga. If you would read the entire chapter of Philippians 4, pagtsatsaga. Kaya pag nagbasa po kayo ng Bible, wag po yung dito lang, tapos lilabelan yung ganun, tapos yun lang ang tatandaan nyo.
It's the entire. Kaya nga may mga Bible ngayon, may mga title na, di ba? Kada chapter may title na. Yun na po yun. Huwag niyo siyang, tawag dito. Huwag niyo skip. Yun na po yung pinaka-label ng theme nung na yun. Tapos ayun nga napakadali na basahin ng mga Bible ngayon Pero yet, we still don't do that. Di ba? May title na. Iintindihin mo na lang. Tapos pag nagpunta ka ngayon sa Google, pwede mo pang tagalugin. Ang bilis lang, di ba? Noong unang panahon, 90s, 80s, wala namang ganun. Kung ano lang mabasa mo. Kung yun lang ang binigay sa yung Bible, yun lang pagtsatsagaan mo talaga. And from stories I've heard from friends from Saudi Arabia, pinipilas nila isa-isa yun. Pinagpapasapasahan. Kasi bawal pag nakitaan ka ng Biblia sa Saudi, sino man ang galing Saudi? Borobi, galing ka. Pag nakitaan ka ng anything of religious literature sa Saudi noon, talagang you would be punished. Lashes. Ilang lashes? 100? Kasi pinipilas nila isa-isa. Yung isang pilas ng page na yon ipapasa. Kapatid, pag-aralan mo. Ganun po sila. Kasi bawal magtago ng Kasi yung pilas na yun, may tatago mo. Ganun po. And yet tayo ngayon, may Google na, may cellphone, lahat, napakadali. And yet, we don't do it. So, pag binuksan yung Biblia, nandun na yan. So, wag nating dagdagan. Wag nating ibahin. Wag nating bawasan. O ang salita ng Diyos. Pang-apat, ways to disobey God. By ostensibly obeying, but the heart is absent. Basahin natin itong Luke 8, the parable of the tax collector. Luke 8:18-9-14. To some who were confident of their own righteousness and looked down on everyone else, Jesus told this parable. 2 men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed, God, I thank you that I am not like the other people, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. Tinuro niya pa yung tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. Basahin niyo na. Nandun yung buod I'm not like the other people, robbers, evildoers, adulterers, and even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to the heaven, but beat his breast and said, God, have mercy on me. I am a sinner. I tell you, ang sabi ng Panginoon, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Sumusunod ka. Sinusunod po naman. But the heart is absent. Utusan ka na magulang mo, di ba? Pagdating ko dito, gusto ko may sinaing na, gusto ko para yung tatay mo may makakain. No? Sinusunod mo naman. Sinusunod mo naman, pero wala na yung papuso mo. Sinusunod mo na lang kasi may takot ka sa nanay tatay mo. Pinakamaganda niyan, pumutusan kayo na magulang, dapat may pagmamahal din. Di ba? Lutuan nyo na masarap. Pagsasaing nyo yung mainit, hindi yung alas 6 pa kakain, alas 3 niluto mo na, edi malamig na yun. Di ba? Ayun yan Sabi dito ng Pharisee, ang fasting is a strict requirement during the time of Israel. Ginagawa niya daw. At nagbibigay pa ako and give a tenth of all I get. Nagtatites pa ako, sabi ng Pharisee. Pero wala naman talaga puso niya Di ba? Nagdadabog ka pa pag inutusan. Utusan ka, minsan ka na lang utusan. Diba? Nagdadabog ka pa. Amen ba yung mga nagdadabog? Diba? Gawin mo to, gawin mo ganyan. Pero
Sumusunod ka naman, pero may pagdadabog lang. Ako na naman. Diba? Ganun tayo nun eh. Mga bata pa kayo. Diba? Magugas ka ng plato. Kahapon ako nagugas ah. Oh, ikaw ulit ngayon. May angal ka. Diba? Aray ba? Aray? Oh. Pero ano? Hey, sige, ugasan ko na yan. Black, 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 black. Diba? Basag-basag na yung mga baso at ano. Sumunod ka naman. Pero wala na yung puso mo sa pagsunod. Diba? Hindi out of pagmamahal. No? By substituting for what God has commanded. Basahin natin sa, yung may ipapalit ka. Ito inutos ng Panginoon, pero may ipapalit ka. Alam mo, 5 lang to eh. Pero encompassing lahat to, meaning, andun na lahat yan. Like the commandments, ang dami nito eh. Commandments hindi natin sinusunod. Di tayo nagta-tithes. Diba? Give a portion of your income to the storehouse. And yet we don't do that. Diba? 100 pesos na lang, kapit na kapit pa tayo sa 100 pesos. Eh, ang kita mo naman, 100,000 sa isang buwan. What is 100 pesos to you? Kapit na kapit ka pa rin. If you want to experience God's faithfulness in your life, sumunod ka lang. Kaya nga, ano sabi? Obedience is better than sacrifice. Ayun yun eh. Kahit anong sakripisyo mo, oras mo, kung di mo sinusunod ng Panginoon, wala yan. Pagluhod-luhod mo sa... Ano ba yun? Lumuluhod pa sa baklaran, di ba? Wala yan. If you don't obey, kaya sumunod ka lang. Di ba, when you work in a company, bago ka pumasok, may mga written rules na yan eh. Di ba? Bibigyan ka pa nga ng manual eh. Ikaw naman ngayon, bagong pasok ka, marami kang angal. Ba't ganon? Ba't ganyan? Ba't ganyan? Written rules na yun eh. Proven and tested that this company will operate better, operations mabuti, kung susundin yung mga rules, written rules na yan. Diba? Given na yun eh. And yet, hindi ka pa rin sumusunod. So you jeopardize the operation. Diba? So anong gagawin mo? Ano sasabihin sa'yo ng supervisor mo? Sumunod ka lang. Kaya nga, anong sabi sa Bible? Basta sumunod lang tayo. Just obey God. Sumunod lang tayo sa pinag-uutos ng Diyos. Lahat ng pinag-uutos. Bawal yan, bawal yan. Gawin mo yan, Great Commission gawin mo. Isa-isahin mo. Ano ba mga utos ng Panginoon? Di ba? Ito nga, ni-negative ko na para maiwasan mo yung mga negative, di ba? 5 ways to disobey, iwasan na natin yan. No? Yung pang-5, by substituting for what God has commanded. Sabi may istorya dito sa Leviticus 10:1-3. Yung mga anak ni Aaron, Aaron's sons, Nadab and Abihu, each took his fire pan and put fire in it. And then naglagay ng insenso and presented strange fire before the Lord, which he had not commanded to them not to do. So fire went out from the presence of the Lord and consumed them, so they died before the Lord. Moses then said to Aaron, "This is what the Lord spoke. Among the ones close to me, I will show myself holy, and in the presence of the people I will be honored." So Aaron kept silent. Nadab and Abihu thought they offered fire, but did not offer the fire that God had commanded. Hindi yun yung fire na gusto ng Panginoon eh. Ibang fire ang binigay nila. And thus were consumed because of the strange fire. Namatay sila. Kasi mali yung fire. Hindi yan yung gusto kong fire eh. Biruin nyo. Apoy lang yun. Apoy lang yun. Pero nag-set ang Diyos ng strict instruction about that fire. Nung hindi nila sununod, hindi nagustuhan ng Panginoon. Hindi sila pinatay ng Panginoon, pero namatay sila sa fire na yun. Di ba? So,
We cannot make substitution. Di ba? Hindi ka pwede mag-substitute ng task o pamalit. Sabi sa 1 Peter 4:1, wala yata yun dyan. Ewan ko nandyan. Therefore, since Christ suffered in His body, arm yourselves also with the same attitude. Basta, tandaan nyo intindi nyo. 1 Peter 4:1, therefore, since Christ suffered in His body, arm yourselves also with the same attitude. Because whoever suffers in the body is done with sin. Kaya itong mga Katoliko, Roman Catholic, anong ginagawa nila? Nagsusugat sila ng katawan nila. No? Pinapahirapan yung katawan nila. Kasi yun daw yung sabi sa 1 Peter 4:1. And they took it literally. Iba pong suffering ang sinasabi ng ating Panginoon dito. No? Ibang suffering. Hindi yung suffering na susugatan mo, sasaktan mo ang sarili mo. Hindi po ganung suffering. No? Ang paghihintay lang na matagal, suffering na yan. Tandaan nyo. Staying Christful, staying holy, staying without sin, staying away from sin is suffering na. Kasi bakit? Napakahirap. Lumabas ka lang ng bahay mo, makita mo yung nakasimangot na swangit at laging kapitbahay mo, lagi kang inaapi at kung ano-ano mga... Magkakasala ka na agad eh. Di ba? Magkakaroon ka na ng hatred agad. Lalabas ka, diba? Makikita mo, ito na naman itong o ano naman sasabihin mo. Mamaliitin mo na lahat. Sasabihin mo na sa kanya. Yabang-yabang nito, liit-liit naman. Di ba? Minaliit mo na. Kung makapagsalita ito, kala mo, ang itim naman. Kung ano-ano pang sinasabi natin, nagkakasala na tayo agad. That alone, she is suffering. Just staying, fighting sin is suffering. Kasi dito sa mundo natin, napakahirap. Napakahirap mabuhay na hindi ka magkakasala. Amen? Amen. Madali ba mabuhay sa mundo ng hindi magkakasala? Napakahirap, kapatid. Napakahirap. Lalo ngayon, lahat nandyan na. One click of the cellphone mo, nandyan na ang kasalanan. Di ba? Google mo lang itong ganyan, nandyan na. Magkakasala ka na. Yung mga ginagawa nga ng Panginoon, di ba? Hindi natin nagagawa. Di ba? And that's disobedience. Hindi ka naman magkakasala, no? Kung hindi mo pa alam ang kautusan ng Panginoon. Pero ano sabi sa kanina? Sa James 4:17, if anyone then knows good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Alam mo na kapatid ngayon, yung mga dapat mong gawin. Narinig mo kay Bro Lawrence sa Rise Up Church and yet hindi mo ginagawa. Yari ka. Magkakasala ka na. Kasi, katulad ng sabi ko kanina, disobedience is not necessarily kasalanan. Pero pag alam mo na at hindi mo ginagawa, it is sin for them. Nagkakasala na tayo. Amen? Kasi you are not doing anything for the kingdom. Wala tayong ginagawa para sa kaharian ng Panginoon. Ano ba mga consequences for disobeying God? Malapit na po tayo. Ayun, malapit na. Consequences for disobeying God. Sabi sa Deuteronomy 28:15-19, but if you ignore the Lord your God and are not careful to keep all His commandments and statutes I am giving you today, then all these curses will come upon you in full force. You will be cursed in the city, cursed in the field. Your basket and your mixing bowl will be cursed. Your children will be cursed, as well the produce of your soil, the calves of your herds, and the lambs of your flocks. You will be cursed when you come in and cursed when you go out. Susumpain ang buhay natin. If you fully, intentionally disobey God, susumpain ang buhay natin. Ano ang buhay na walang kasumpa sa sinumpa? Walang kaayusan, laging magulo,
Laging nag-aaway magkakapatid. No? Lagi kang hikahos. No? Ang laki naman ang kinikita mo. Kumikita ka ng 300,000 naman. May kumikita ba din ng 300,000 naman? May kilala ko. Milyon pa nga eh. Diba? Pero kinakapos ka pa rin. Susumpain ang buhay mo, kapatid. Ayan, basahin nyo. Yan, Deuteronomy 28 na yan. 15, mahaba pa po yan. Andyan, dinitalye lahat ng susumpain sa'yo. Pinutol ko lang sa 19. Laging kapos. Ganon din yan di ba? Ano sabi ng mga, mga lolo't lola, kapag hindi mo sinunod ng mga nanay at tatay mo, hindi mo minahal, hindi mo sinunod, mamalasin ang buhay mo. Hindi magiging maayos ang buhay mo. Walang favor ang bibigay sa iyo langit at ng Diyos. Kaya mga magulang natin, mamahalin natin as much as we love God. Amen? And we will not disobey. Yan yung mga consequences. Susumpain ang buhay natin if we disobey God. Kaya, nagtataka ka kaya pala ang dami kong ginagawang disobedience sa Diyos, kaya pala ganito buhay ko. Ang sipag ko naman, pumapasok ako from 6 to 10. Grabe, 6 a.m. to 10 p.m. May ganun ba dito? Meron? Uy, ganun pasok ko dati. Opo. Nung naging sales manager ako ng Arsicola. Alam ni Herbie yan. 4:30 nasa planta na ako. 4:30 nasa planta na ako. Uuwi ako 10 o'clock ng gabi. Grabing trabaho yan. Hindi na po trabaho. No? Grabe. Wala pong OT yun Walang OT yun. Pag manager ka kasi sa walang OT. Ganon din po yan. Lahat naman, ginagawa ko. Napakabait kong tao. Paano mo nasabi napakabait kong tao? Sino nagsabi? Ikaw? Friend mo? Kaibigan mo? Yet, bakit ako ganito? Di ba? Yan naman sabi natin Di naman ako nagnanakaw. Pero bakit ako hikahos sa buhay? Relationship namin ng asawa ko, lagi kami nag-aaway. Sa pamilya namin, walang kaayusan. Magkakaroon ng kaayusan ng buhay natin pag sumunod tayo sa Diyos. Amen ba? At hindi madamot in fact, our God is a God of order. No? Hindi madamot ang Panginoon. If you want order in your family, sundin mo lang ako, bibigyan. Ganun lang naman yan di ba? Yung boss mo. Ganun ako minsan. pag kumakain kami sa mga restaurant, yung mga nagsisilbi, sabi ko, bro, alagaan mo tong lamesa namin Kasi pag marami mga lamesa, alagaan mo tong lamesa namin. Ako nang bahala sa kinabukasan mo. Waiter lang yun. Parang ganun, di ba? Waiter lang po yun. Ano ba sa kinabukasan mo? Bibigyan ko ng malaking tip yun. Parang ganun. No? Sumunod ka lang sa Panginoon, unahin mo lang siya. Anong gagawin ng Panginoon sa'yo? Ang Diyos nang bahala sa kinabukasan mo. Amen? Proven sa buhay namin. Mas inuuna namin ang Diyos kaysa kung ano-ano pa man. Pupunta kami ibang bansa, kung makakapag-church kami, makakita kami ng mag-church talaga. We value the time in the church because it's the time with the Lord. And because it is His commandment na nandito tayo lagi sa simbahan. Ngayon, pag hindi nyo sinusunod dyan, wala. So, as a conclusion, kakantahin natin yung pang-apat na kanta. Maganda yun kapatid na JR. Diba? Sa ating conclusion, sakto lang Isang oras pa lang. There are many ways in which we have been disobeying God, but remember that disobeying God has severe consequences. However, His love and mercy are always available to us when we repent and turn back to Him. May we learn from the examples in Scriptures and in our own lives. May we strive to obey God's commands, not out of fear,
but out of love and gratitude for His goodness. Alam niyo, hindi magandang sumunod na takot ka eh. Kaya ngayon, divine fear, hindi dapat ganun eh. Sundin natin ang Panginoon kasi mahal natin ang Diyos. No? Na kapag wala ang Diyos sa buhay mo, wala ka rin. Walang magagawa ka. Apart from God, you are nothing. No? Yan, lagi ko narinig sa nanay ko yan. No? Na kapag wala po kami, kayo Diyos sa Panginoon sa buhay ko, wala po kami. Wala kaming kagalingan. Kulang ako sa paggawa ng mensaheng ito, pero sabi ko sa Panginoon kanina, Panginoon, wala po akong kagalingan. Ikaw na lang po ang masalita sa harap, bahala ka na po. We push ourselves to the limits. Anong to the limits? To the limits to serve God. No? Pag may nagsasabi sa iyo, bagay ka maging pastor. O, bagay kang sa prayer ministry. Isiksik mo yung sarili mo sa prayer ministry. Di ba? Bagay ka sa praise and worship, ganda ng boses mo. Oo. Pero magparinig ka rin sa iba, baka kasi siya lang nagagandahan. Diba? Tapos pinarinig mo sa iba, hindi naman talaga maganda boses mo, di ba? Diba? Siya lang nagsabi, out of 100, ay wag mo muna ituloy. Diba? Ang galing mo mag-gitara. Ganun. Bagay ka sa praise and worship. Ang Panginoon na nagsasabi sa iyo nun eh, kung ang nagsasabi sa iyo, kapatiran. Di ba? Kasi hinihipon ng kapatiran na yan. Lord, ayan, sabihan mo nga yan na pumunta sa ministry, mag-ministry kasi wala siyang ginagawa eh. As the psalmist writes, blessed are all who take refuge in Him. Let us take refuge in God's wisdom, guidance, and love. And may we always choose to follow His will, even when it is difficult or unpopular. We cannot disobey God. Hindi natin pwedeng hindi sundin ang Panginoon. We cannot offer a substitute to God for what He really wants. No? Gusto niya mag-disciple tayo, yun ang gagawin natin. Hindi kasi ako marunong mag-share ng salita ng Diyos eh. Wala akong alam na di aralin mo. Diba? Mahina ka sa memorization, magdasal ka sa Panginoon, nabigyan ka ng memory na super galing, na super absorbent ang utak mo, bibigyan ka ng Panginoon. Kung para sa gawain niya yung i-share ko lang sa inyo. Alam niyo ba introvert ako? Alam na misis ko yan. Introvert person ako. Ano ba yung introvert? Mayayain. Gusto ayaw ng mga small talks. Ayaw ko ng ganun eh. In fact, pag may nasasalubong ako sa supermarket na kakilala ko, umiiwas ako eh. Ay! Ganun po ako. May stage fright din po ako. But I prayed to God, Lord, use me. And if I will be useful in that stage, in that pulpit, use me in that pulpit. If I will be useful sa ibang tao, ng mga small talk. Kaya noon, hirap na hirap ako, yung makikipag-usap, makikipag-share, ang hirap. Kasi alam mo, gusto ko lang nasa tabi lang. The most comfort way I am is with my wife lang. Selective people. Kapatid ko, bayaw ko. Yun yung, pag nakatabi ko sila, nakausap ko, doon lang ako comfortable. In fact, to be honest with you all, hindi ako comfortable pag nakikipag-usap sa inyo. Sorry to say that. I feel awkward. Marami akong, hindi ko alam eh. Ganun. Pero, wala akong magagawa eh. Tinawag ka ng Panginoon eh. Di ba? Kung sinasabi mo, iniisip mo sa sarili mo, hindi ka pwede, hindi ka ganyan. God qualifies the unqualified. Gagawin kang qualified ni Lord dyan. Hindi ka marunong kumanta, gagawin ka magaling ni Lord kumanta. Kasi walang ibang kakanta eh. Di ba? Lord, gusto ko rin magturo. Lalo yan.
Lalo yan. Yan ang gustong-gusto ng Panginoon. Pag sasabihin mo sa Kanya gusto mong magturo, naku, baka bukas pa lang, singgalin mo na si Pastor Roman. If He wants praises and worship, let's give Him that. Kung gusto niya ng mga papuri, pag-awit natin, bigyan natin ng ganun. Huwag natin bigyan ng substitute. Ano? Okay na yun, nandito ako sa bahay, naaalala ko naman siya, ganun ang mga rason natin, di ba? If He wants to be honored, let us honor Him. If He commands us to disciple people, let us do it. Let us not offer other options. Huwag tayong mag-offer ng, Lord, okay, Great Commission mo, ito, Matthew 28:19-20, pero pwede ko ba i-substitute lang ng ganito lang? Pwede ba akong attendee na lang? At least nandun ako, nagkakanta naman ako sa iyo eh. No! Mismo ang Panginoong Hesus pa. Ito, basahin nyo yan. Nagsabi niyan, humayo ka at mag-disciple. And lastly, disobeying God is rebellion to Him. Rebellion. Isa kang rebelde. Di ba sa bansa nga natin, galit ang gobyerno sa rebelde, ang Panginoon magagalit din sa atin. Pero parang gobyerno din ng ating Panginoon. Kung lalapit ka, rebelde ka, lalapit ka, tatanggapin ka naman niya eh. At patatawarin ka. May amnesty. Di ba? So tayo po tayong lahat. I-declare natin ang kabaitan ng Panginoon. Antayin natin, awitin natin siya. Let us all declare how great is our God.